ang batas natin ngayon sa immigration, 1940 pa. Earlier than the Declaration of Independence of the Philippines, 1946. Ang nakapirma na Immigration Act natin, Amerikano pa, si Roosevelt. Napag-iwanan na ang Pilipinas pagdating sa modernong teknolohiya na ginagamit sa mga paliparan. Bunsod nito, sari-saring problema ang lumilitaw gaya na lamang ng mga isyu ng korupsyon at offloading ng mga pasahero. Ngunit tiwala ang Bureau of Immigration na kaya pang humabol ng Pilipinas sa modernong sistemang ginagamit ng ibang bansa kung maisasabatas na ang Immigration Modernization Bill. That's the ultimate objective natin. Mahabol natin ang technology being used by other countries. Kasi ngayon, manual pa tayo eh. Wala na tayo dyan. But we are step by step. We first have the advanced information, advanced passenger information, the passenger record, then we have the electronic gates, then we have the biometrics capturing technology. Yun na ang sunod. Layunin ng Immigration Modernization Law na mapabuti ang sistema sa paliparan, serbisyo, mga pasilidad at mabawasan ang korupsyon. Isa sa tinitignan ng Bureau of Immigration ay ang paggamit ng artificial intelligence gaya ng ibang bansa. Kapag automated processing na, wala ng kontak sa mga pasahero ang mga empleyado. Pagdating sa seguridad, gumagamit na sila ng biometric information na nakukuha sa mga pasahero dahil sa Advanced Passenger Information System. Mula sa pagbili pa lang daw ng ticket sa airline, malalaman na kung undesirable passenger ang isang tao. Sa ngayon ay may kinakausap ng technology provider ang Bureau of Immigration para dito. So hopefully itong mga first stages of the adapting the technology magawa natin before we can go to AI. In other countries, Singapore, Dubai, dadaan ka na lang ng isang, hindi mo nga alam na kinukunan ka na eh. Then through the advanced passenger information that you gave, yun na ang basis nila to recognize yun na ikaw na pasahero, ikaw yung tao. Mababawasan din anya ng hanggang 50% ang mga tauhang kakailanganin sa mga paliparan. Nasa third reading na sa Kamara ang panukalang batas pero nakabinbin pa rin ito sa Senado. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.